Hi guys! Welcome to Ate Custom Vlog. Today, excited na excited ako i-share sa inyo ang Toyota Tamaraw Short Wheelbase. Una-una, gusto ko pasalamatan ang Toyota Show na binigyan kami ng priority para mailabas tong unang short wheelbase sa Tamaraw sa market. So, ilalabas pa lang to sa April, pero today is March 22, nabigyan na tayo ng Toyota Tamaraw para ma-vlog natin. So, ilalabas natin siya sa Mia's Car Show. Sa Mia's Car Show, makikita nyo ano ang mga gagawin natin dito. Yung appearance pa lang yan, di ba? Yung likod lagi pinag-uusapan. Ang ganda ng size ng likod niya dahil hindi siya sobrang haba mula dito hanggang dito. Tapos, wala rin siyang palda. Pero, ang una natin gagawin ngayon, ite-test drive muna natin. After natin mag-test drive, tsaka natin tingnan yung specs. Itatabi natin siya side by side with the automatic diesel na Toyota Tamaraw. So, tara! Okay guys, pagpasok mo, amoy na amoy mo pa yung bagong amoy ng Toyota Tamaraw. Tapos, syempre, ang aircon. Unang napansin ko, wala rin siyang RPM, speedometer lang. Same with the diesel. Medyo, I think 7-inch, 9-inch monitor ang TV na to. Tapos, teka, naiwan ko pala yung tubig ko. Yan. Siyempre, hindi ako pwedeng umalis na wala tong Uratex, tumbler ko. Gawa to ng, I think Aqua Plus. Pero anyway, baon ko to. Hindi siya kasya. So, dito ko siya ilalagay sa baba muna. Tapos na pa mga pansin ko, ito ganun din. Wala rin kalaman-laman, pero yung cup holder niya, pareho sa manual. Yung manual, merong armrest. Ito totally wala. Yung upuan niya, plain din. Manibela niya, medyo iba. Mas simple to. Pero, bali wala naman. Tapos, power steering sa manual. Pero sa car show, gagawin na natin ano yan. Gagawin na natin power. Lalagyan din natin ng alarm. Lalagyan din natin ng kung ano-ano. Mamaya i-share ko sa inyo. Pero ang gusto ko lang muna pakiramdaman ngayon, drive muna natin kung ano ang feeling ng bagong Tamaraw. So, pupuntahan natin yung isang Tamaraw natin na sa warehouse natin para lang ma-feel natin at ma-compare natin yung difference. Pero sa ngayon, wow. Yes, first experience. Actually, maganda rin yung torque niya. Ang review na lagi siya sabi, ang makina pala ng 2.0 ay parang makina rin ng Innova na mas lumang model. So, so far, yung makina niya, ang sabi nila mahina daw. Pero as I drive, hindi siya ganun kahina na siya sabi nila. Yung torque niya, fair lang, hindi siya yung makupad. Susubukan natin daw na to. Pero siguro sa major areang komportable, hindi dito. So, yung sitting arrangement niya, sa height ko na 5'10", sinabi ko nga sa vlog dati na sa height ko kaya. Pero yung height na ni Tonton, hindi ko alam kung paano siya magkakasya ng kasyang-kasya. So, pero sa akin, sa 5'10", sagad na atras na to. As in, perfect na perfect sa akin. So, anything na mas matangkad sa akin, baka mahirapan. Pero mga kasing height ko or mas mababa, I think walang problema sa driving ito. Tapos, manual din yung side mirror niya. Tapos, isa lang rin to. Wala yung dito. Tapos, ito ang common sa lahat ng Toyota Tamaraw. Wala siyang pillar mount. So, may ginawa kaming pillar mount na plastic dito na ilalabas na rin natin sa Mia's Car Show. Sa Mia's pala, that's April 10 to 13. Nandoon yung activity ng lahat ng ginawa nating Tamaraw. So, meron tayong ginawang Tamaraw na unang-una yung camper van, which is nasabi na natin. Yung pangalawang Tamaraw na ginawa natin ay yung pang negosyo. So, ito yung dalawang tindahan, iba yung sa kaliwa, iba yung sa kanan. Makikita nyo sa booth ng Ate Customs
Tapos yung number 3, yun ang pinaka-highlight namin. Yung number 3 na setup namin na Tamaraw, hindi ko lang masabi ngayon, pero something ito yung number 3 natin, ito yung design na, Pinoy design na, like kong sinasabi na pwede tayong pag-usapan ng ibang bansa dahil sa idea ang ginawa natin. And lastly, ito yung pang-apat. Ito yung pang-apat na Tamaraw na i-entry namin, entry level. So kasi ang entry level na Tamaraw, lagi sinasabi ng tao na ito ay only for commercial vehicle like ambulansya man or pang barangay or anything na baga parang yung market itong Tamaraw na manual na to, nilagay na nila sa pinaka simpleng pwede, pero ang idea namin or thoughts namin dito ay iba. So meron kaming gagawin dito na mamaya i-share ko na lang sa inyo kung ano-anong dress up gagawin namin dito para lang maging machong-macho tong sasakyan na to. So guys, ito na lang muna gusto kong sabihin. Mamaya balik tayo ulit para ipakita ko sa inyo side by side with the Tamaraw diesel na matic na long wheelbase. See you guys. Okay, so guys, i-share ko. Ang naramdaman ko, na-drive ko na yung matic at saka manual ng long wheelbase na diesel. Tapos itong short wheelbase na manual. Ang masasabi ko sa ride, malaki ang ginanda ng ride itong short wheelbase kumpara doon sa long wheelbase. Siguro malaking bagay kasi syempre long wheelbase tapos kayang kumarga ng mabigat. So yung likod niya pag nag-humps ka, tumatalon. Ang laki ng talon. Compare dito sa short wheelbase, hindi ko naramdaman yung tumatalon ka. Pero again, kung sakaling medyo sa mga Tamaraw owners, nakaramdam kayo ng ganyan, pwede pa rin naman palitan yung suspension niya to tame na aftermarket para gumanda yung ride. Pero sa ngayon, itong stock ng short wheelbase, surprisingly, hindi siya matagtag. So ngayon, malapit na tayo sa warehouse natin. Ang ipapakita ko naman ay yung comparison nitong short wheelbase and long wheelbase para makita natin yung difference. Yung ibang unit natin, hindi ko masabay-sabay kasi ginagawa na. So yung camper van natin, yung food truck natin naka-ready na, pati yung pangatlo natin naka-ready na. Ito pang-apat na lang at saka may isa pa tayong spare na silver na unit, which is ito yung iba-vlog natin ngayon para maikumpara natin. So, yan na, malapit na tayo. Kita tayo ulit mamaya. Nandito na tayo sa warehouse natin. So, pinagtabi ko na tong matic na diesel engine at saka ito yung manual. So, ito, gusto ko muna pasalamatan ang Toyota Show again na nagkaroon tayo ng first ever na short wheelbase sa Tamaraw preparing for Mia's car show. So, ito yung exterior na itsura niya. Kahawig niya yung manual. Yung manual na long wheelbase sa diesel, wala silang pinagkaiba dahil wala rin yung trim niya na white dito. Compared to itong diesel, meron siya. So, ito yung manonoticeable nyo agad, yung headlight at saka itong headlight niya. Ngayon, sa likod naman tayo. Sa likod, ang ganda ng short wheelbase. Ito yung short wheelbase, parang proportion yung itsura niya. Pero wala siyang palda. Wala siyang palda na ito. So, meron tayong gagawin na produkto na palda para maging kamukha niya etong diesel. Ngayon, pag nakatayo ka dyan sa likod, makikita mo yung difference nito at ito. More or less, ito yung difference niya. Itong haba nito is about 107. 107 inches yung haba nung bed niya. Itong short wheelbase naman ay 90, kulang-kulang 8 feet kung kasama yung lock. Pero kung di kasama yung lock, yung bed to bed lang, 93 and a half ang ano niya, or 240 cm yung length niya. Yung width naman niya, kulang-kulang 71. Nga lang, itong gitna ng Tamaraw na diesel, pag sa gitna mo sinukat, lagpas siya ng 71. Ewan ko to sa short wheelbase. Ito rin, no?
Um, 71.71 181 sa likod niya ulit. Tama. Mas mas papunta sa likod, mas maikli siya kumpara dito sa gitna. Yan, sa gitna ay 181, sa harapan kaya. Dito, kulang-kulang 71. So basically, yung drop side ng Tamaraw, mas malapad yung sukat niya sa gitna kumpara sa dalawang dulo. Yung dalawang dulo niya pareho eh. So meaning, etong length ng bed niya ang nagkaroon ng difference. Tapos wala nga siyang palda. So ngayon, guys, isi-share ko sa inyo, para ano ba ina-expect natin sa car show? Sa car show, ang ina-expect natin na gagawin natin sa manual, lalagyan namin, una-una sa likod, from the likod, lalagyan natin siya ng palda, which is yan nasabi ko na sa vlog natin. Pero I don't know kung aabot kami dito sa short wheelbase kasi 12 days na lang. Technically, April 10 na start ng car show, April 7 ay ingress na namin. Hindi ko alam kung mahabol namin yung palda, pero pipilitin namin habulin para magkaroon siya ng shape sa gilid. Ngayon, next product na ilalagay natin dito ay itong portion na to. Itong portion na to, di ba, parang sobrang alanganin. Bigyan ko lang kayo ng teaser. Ang tawag namin sa product nito ay Toblerone. Itong product na to, ginawa ng Atoy Customs 100% original design. Dahil itong portion na to, wala kang makitang tamang linya. So, ginawa namin ng product na ganito, which is kung titingnan mo, siyundan na namin tong linya na to. So guys, karamihan na may Toyota Tamaraw, kakailanganin nyo to. Isa lang to sa mga product ng Atoy Customs. Pwera dyan, magkakaroon rin kami ng pillar. Kasi, nakita nyo yung gilid na yan, hindi ba kulay white? Meron kaming ginawang pillar na wala ng butas at saka lapat siya, yung ibabaw at ilalim niya. Talagang perfect yung itsura niya. Pwede kayo bumili sa online kasi sa online may nabibili. Pero yung nabibili sa online, may butas at saka hindi lapat yung ibabaw at ilalim. So, minake sure natin yung local design natin ay fit na fit. At saka, ang ginawa namin, every product na ginawa namin sa Tamaraw, ginawa namin very affordable para lang matuwa yung mga Tamaraw owners. So, bigyan ko lang kayo ng idea. Yung panel na sinasabi namin na nakakabit dyan is about 2,350 one pair. So, pag nakita mo sa online, mas mura ng konti sa online, pero yung fitting, kung OC ka, mas pipili mo yung tama yung fitting kaysa mas mura ng konti, pero hindi tama yung fitting na may butas. So, option ninyo yun, pero gusto lang namin i-share sa inyo, yan yung mga, yan yung product na ginawa namin. So, we have, number 1 product is the flarings, number 2 is the palda, number 3 is yung Toblerone na tinatawag namin, number 4 is the pillar, and number 5 is yung meron kami ginawa dito na door moldings. Yung door moldings na ginawa namin, pina-perfect namin na pina-perfect. Kasi yung door moldings na ginawa namin, nakadalawang ulit na kami. Kasi may konting twist or may konting disalign, inuulit namin para pag nag-mass production ka, maganda tingnan. Gusto namin magmukha yung product na napakalinis. Tapos, ano pa pwede namin ilagay? Lalagyan rin natin ng 360 camera. So, meron na tayong 360 camera na dumating na ikakabit natin sa unit na to at sa unit na yon at saka doon sa camper van na gagawin natin. Sa harapan naman, ano ba yung mga gagawin natin? So, basically, mga viewers ng Toyota Tamaraw, marami na kayo nakikita sa online. Well, syempre, ang prominent is Thailand. Makita nyo sa Thailand, marami silang ginawa na design for Toyota Tamaraw. Pero syempre, sabi ko, hindi magpapahuli ang Pinoy. Syempre, gumawa tayo ng design na pinaghirapan namin simula January. Pagpasok pa lang ng January hanggang ngayon, March na. So, imagine mo, January, February, March. 2 buwan na namin tinatapos yung product na ginagawa namin para maipakita namin sa MIAS
So, kung mapapansin ng Toyota owners, Tamaraw owners, itong portion ng grill na to, itong butas na to, at saka itong butas na to, parang iba yung design niya dito, iba yung design niya dito. Pag medyo OC ka, mapipintasan mo yung portion na to dahil parang hindi masyadong align yung itsura niya. Well, lagi nila sinasabi, ang Tamaraw, maganda ang ulo, pangit ang puwet. Pero guys, babaguhin natin yung mentality yung pangit ang puwet. Pag natapos natin yung puwet nito, I think ma-appreciate yung overall package. Pero balik tayo sa harapan. So sa harapan na to, gumawa kami ng, hindi ko pa mapakita yung actual. So gusto ko sana makita yung actual sa Mia's Auto Show. Doon namin i-unveil yung full setup natin ng mga Tamaraws natin. So gumawa tayo ng add-on grill. The add-on grill, option mo kung gusto mong sirain itong buo para maging mesh siya or gusto mong ipatong lang, pwede. So we have the first product, we have the second product na nilagay rin namin dito para lang hindi mo mapansin yung pagkakaiba nila, para magmumukha siyang identical, upper, middle, and lastly, dito sa ilalim. Gumawa kami ng skid plate para lang magkaroon siya ng isang portion na mahaba na medyo mas brusko tingnan. So again, puro teaser lang yung sinasabi ko. Lastly, gumawa kami ng isang add-on sa bumper. So bumper left and right using the stock bumper kasi hindi namin magawa na palitan ang buong bumper. Siyempre, Toyota Tamaraw owners, you want to be practical. So gumawa rin kami ng cost-effective na kit na pwedeng hindi mo na palitan yung bumper mo. So may ginawa kaming add-on bumper dito sa left and sa right. So yung overall package niya, magiging maganda siya. So guys, sabay-sabayan nating panuorin yung katang isip ng Atoy Customs na ginawa namin sa Tamaraw to. Well, sa mga viewers na mahilig sa mapopormang pickup na gusto mong maging affordable, I think this is the perfect pickup for you. Maganda yung mukha niya. At the same time, kasi ang comment ng tao dito, like sabi ko kanina sa vlog, na parang laging inisip na dito as commercial vehicle. Pero gusto kong gawin itong unit na to, hindi lang siya basta-bastang commercial vehicle. Gagawin natin siya something na magiging paggamit mo ang entry level. I mean the entry level. We bought this unit at 757,000 entry level. Inutang pa namin sa bangko to. Wala kaming pambili ng cash. So ang ginawa namin, inutang pa namin sa bangko to para lang makadevelop kami ng product. At the same time, same thing sa ginawa ko sa mga nangangarap na magkaroon ng magandang pickup na low budget. Feeling ko, perfect to dahil magda-down payment ka lang ng ilang percent and then yung setup na gagawin namin ay sobrang, hindi ko lang masabi siya, sobrang practical. And then, meron din kaming carbon hood na ilalagay sa car show nito. Meron din kaming carbon flaring sa harapan. Meron din kaming carbon flaring sa ilalagay doon sa likod. So, guys, sobrang talaga ako excited sa Tamaraw na entry level na to. Tapos mamaya, isisingit ko sa inyo, I'm sure nakita nyo na rin sa Thailand na merong gumawa na bilog yung ilaw, pinalitan yung grill. Well guys, ginagawa na rin natin yan. Kung aabot sa April 10, i-display ko rin yung isang variant na papalitan natin ng grill. Yun yung pang high-end market na gusto mong medyo mas iba ang itsura, mas may gastos, pero matutupad pa rin yung gusto ninyo. So ngayon, napakita ko niya loob to refresh lang, itong loob ng Matic ay okay, may alarm. Una-una may alarm. Nandoon yung voice ko, bubukas mag-isa. Ito may lagi nakikita. Ito parang orange or whatever na tawag yun dyan. Pwede rin gawin to sa entry level. Siguro sa mga bumili ng pagtsagaan nyo na lang, pwede naman pinturahan. Kasi pag ginawa mo pa to, hindi mo na alam magkano mo ibebenta. So, pwede man i-DIY to. Ito pwede rin i-DIY to. Tapos, yun nga, yung Matic, meron siyang center console. Yung cup holder niya iba rin eh. And yung upuan nito, dalawang bucket seat. Compare dito sa isa, hindi siya bucket seat eh. Ito double, parang double seat siya. So, sa car show, gagawin rin namin, papalitan rin namin itong upuan na to
para hindi siya magmukhang stock, para maging upgraded. So, ang target natin, itong 750 plus thousand na Tamaraw na to, magiging, ang target ko, gagawin ko mas maganda dito. Pero syempre, ito maganda na. Kailangan mo pang baga, nasa sa'yo na kung gusto mo pang i-upgrade. Pero, yung passion ko nandito sa entry level ng Tamaraw na to. Sabi ko nga, surprisingly, natuwa ako sa ride niya dahil napaka-tino nung ride niya at napaka-ayos. Ito naman gusto kong pasalamatan dito ang mga friends natin sa mga Toyota na nagkaroon tayo ng unit na Tamaraw. Tapos, ano pa ba gusto kong sabihin dito? So, guys, before we end, I want to show you itong isang Tamaraw natin. Guys, tingin nyo bilog na yung ilaw. Ibig sabihin nito, ginagawa na namin yung grill na maging bilog. So, guys, I hope na gustuhan nyo itong short vlog natin about Toyota Tamaraw. Meron lang gusto sabihin, words of wisdom. So, kung ikaw ay laging negatibo ang pag-iisip mo or lagi kang stress, anxious, depressed, bigyan lang kita ng good news. Kayang-kayang tanggalin yan. Well, syempre, lahat ng problem natin meron, pero ang gusto ko sabihin sa inyo, walang tsambang ginawa si Lord sa buhay natin. At kung ikaw ay nade-depress, mag-isip ka ng 50 things na positive sa buhay mo. Yung 50 things yan, bago ka matapos doon sa 50 things na maganda sa buhay mo, mawawala na yung anxiousness mo. So guys, abangan namin kayo sa April 10, Manila International Auto Show 2025. At makita niyo yung ginawa nating 4 na Tamaraw, na bagong Tamaraw with different variant. And then, lastly, meron kaming display doon na isang Toyota GL na naka-artista van yung loob niya. So, see you all at MIAS 2025. At sana nagustuhan itong vlog na to. Guys, always remember, every day is a blessing and Jesus loves you. God bless. Guys, riding comfort. Atoy headrest, 100% Pinoy.